May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang gusto ng 1 million pesos? Taas ang kamay. Nahihiya pa yung iba. Huwag na tayo makipagplastikan. Yung totoo. Sinong gusto ng pera? Taas ang kamay. Anong kasabihan? That nobody is so rich that they do not need anything. Amen? Pagkayaman-yaman mo, kailangan mo pa rin ng pera. Amen? Pagkayaman-yaman mo, meron ka pa rin kailangan. Amen? Sino sa inyo dito ang gusto ng magandang sasakyan? Ibibigay, libre, taas ang kamay. Siyempre, meron din. Sino po sa inyo ang gusto ng all-expense vacation? Free vacation. Sino po? Taas ang kamay. Siyempre, nahihiya pa yung mga iba. Pero, ito po ang tanong. Kung ibibigay ng Diyos sa iyo ang 1 million pesos, limpak-limpak na pera, kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang magandang sasakyan, kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang expense-free vacation, isang kondisyon, hanggang 1 linggo na lang daw ang itatagal ng buhay mo. Sino sa inyo ang gusto? Taas ang kamay. Wala. Kanina, kahit na nahihiya, gusto. Ngayon, binibigay na. Bakit ayaw nyo? Kasi, mas mahalaga ang buhay kesa sa kayamanan. Amen? My dear friends, remember this. Just because something is expensive, it does not mean that you should desire it, that you should buy it, that you should try to get it. It does not mean that something is worth much, that you should sacrifice much for that thing. Amen? Mga kapatid, unawain nyo, hindi lahat ng mahal na bagay ay mahalaga. Amen? Expensive does not mean important. Do not forget that. Yan ang ibig sabihin, yan ang tinuturo ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo. What profit would you gain if you get the whole world and yet lose your life, forfeit your life? Aanuhin mo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito kung ang kapalit naman ay ang buhay mo. Amen? Walang halaga, walang kwenta. Mga kapatid, may mga mahal na bagay na hindi naman talaga mahalaga. At minsan at madalas, may mga mahahalagang bagay na mura at kadalasan libre pa. Amen? Ano bang tunay na mahalaga? Sasakyan o yung iyong pinupuntahan? Ano talagang mahalaga? Ang bakasyon o yung kasama mo doon sa bakasyon? Ano talagang mahalaga? Ang pagkain o ang iyong kalusugan? Ano talagang mahalaga? Ang bahay o yung pamilya mo kasama sa tahanan? Ano talagang mahalaga? Ang magandang orasan o yung may oras ka pa? Anong mahalaga? Yung iyong mamahaling damit o yung kapayapaan ng iyong isip? Anong tunay na mahalaga? Kayamanan o buhay? Kung alam po natin kung ano ang tunay na mahalaga dito sa mundo, dalawang bagay ang mangyayari sa iyo. Una, hindi ka maiinggi. Hindi ka mai-insecure sa iba. Kung alam mo kung anong tunay na mahalaga, palagi kang magiging masaya. Amen? Ang dami po mga tao, minsan, naiinggit sila dun sa taong nakabili ng bagong sasakyan. Kasi naman nakita nila, nag-my story siya, nag-post siya sa Facebook, itong bagong sasakyan, nakaribon pa. Nagse-celebrate sila ng kanilang pamilya. Bago ka mainggit, kapatid, tanong mo muna, ano ang sinakripisyo ng taong iyon? O paano siya nagbabayad
para makuha niya yung bagong sasakyan na yon. Handa ka bang magpuyat? Handa ka bang magpawis? Hindi mo alam kung ano ang ginagawa na negosyo ng taong iyon. Wala na siyang peace of mind. Huli siyang natutulog. Siyang unang nagigising para maghanap lang ng pera, para mabayaran lang yung sasakyan na yon. Meron kang hindi nakikita sa likod ng camera, sa likod ng post niya. Maaring napakaganda ng sasakyan, pero yung nagmamaneho, hindi mo alam kung anong nasa isip niya, kung ano ang nasa puso niya. Hindi mo alam kung anong pag-aalala niya, kung saan siya kukuha ng pera para mabayaran yung monthly amortization niya. Alam mo ba yon? Kaya mo bang gawin yon? Merong mga iba naiinggit pag nakakakita ng ibang tao nagpo-post ng bakasyon nila. Palagi sinasabi, nag-Boracay na naman, nag-Hong Kong na naman, nag-beach na naman, kumain na naman sa mamahaling restaurant. Pero tanong ko sa iyo, alam mo ba ang pinagdadaanan ng taong yun? Alam mo ba kung anong sinasakripisyo niya? Alam mo ba kung ilang luha, balde na ang lumabas sa mga mata niya, nakalayo sa kanyang pamilya? Gusto niya umuwi dito sa Pilipinas, hindi siya makauwi, nagtitiis, kumakain lang ng itlog para lang makaipon, para lang pag-uwi niya dito, sila'y mag-enjoy na kanyang pamilya. Hindi mo alam yon. Kasi ang nakikita mo lang ay yung masaya siya. Pero sino ba naman ng tao na ipapakita niya ang kanyang luha, ang kanyang pinagdadaanan na hirap at sakit at pagsubok sa Facebook? Wala. Bakit hindi mo ibigay yung pagkakataon na yun na maging masaya siya? Bakit ka pa naiinggit? Bakit mo pa sinisiraan ang taong yan? Hindi mo alam kung ilang nampuwit ang kanyang hinugasan, ilang pinggan ang kanyang nilinis. Hindi mo alam kung ilan ng mura ang kanyang tiniis para lang magkaroon ng pera, mapagawa ang kanilang bahay, mag-enjoy siya dito sa Pilipinas. Alam mo ba yon? Kaya mo ba yon? Bago tayo mainggit sa iba, tanungin natin ang ating sarili. Kaya ko ba talagang magsakripisyo para makamtan ko yung ninanais ko? Hindi dahil mahirap kunin, dapat mong kunin. Hindi dahil mahirap na bilhin, dapat mo nang asamin. Kapatid, may tinanggap kang libre. May tinanggap kang mas mahalaga. Ano? Yan ang grasya ng Diyos. Yan ang kaluluwa mo. Amen? And Saint Francis and Saint Clare realized that, they discovered that in their life. What is the most important thing in this life? That is why they left everything. The most important thing in this life is God and our souls. Amen? Yan sana ang wag nating iwan. Yan sana ang ating palaging pahalagaan at ingatan sa ating buhay dito sa mundo. Because you only need two things: a God who loves you and a soul that moves you. Amen? What is a life without God? It is empty. What is a life without a soul? It is dead. Everything in your life now is just an extra if you know what is truly important. Pero kung gusto mong makuha, makamtan, ano man ang panaginip mo, ano man ang inaasam mo, kung hindi naman yan masama, kung yan makakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos, anong kailangan natin gawin? Ano ang turo ni Jesus? Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides. Unahin mo ang Diyos, uunahin ka din ng Diyos. Pero alam niyo po ba, baka hindi niyo na-realize ito, kung ano yung kasunod nung turo na yon ni Jesus. Jesus first taught us, seek first the kingdom of God. And then the following verse is, ask and you shall receive. Bago ka makahingi sa Diyos, bago mo matanggap ang kanyang grasya, matuto ka muna, hanapin mo ang Diyos at ang kagustuhan niya.
Wala kang karapatang humingi sa Diyos kung nakalayo ka sa Diyos. Amen? Pag malapit ka sa Diyos, pag sumusunod ka sa Diyos, kahit na mahirap, huwag ka mag-alala, hindi ka niya pababayaan. That is the good news. You can ask anything, everything from God. But first, seek Him first. The most important thing is seek God first. First time in our Philippine history, may nanalo po sa Olympics ng 2 gold medal. We congratulate Carlos Yulo. He won 2 gold medals in gymnastics. Isipin niyo po yan, no? Yung hirap, yung training, pag-iensayo, magsimula nung bata siya hanggang ngayon, it paid off. Pero ito pa, habang pala nakikipagpaligsahan siya, meron pala silang family drama. Meron pala silang issue ng nanay niya. Dapat hindi man natin alam no? Pero mga Pilipino, napaka-chismoso, chismosa. Lahat sinasensationalize. Dapat lahat pinag-uusapan. Pero doon po ako nabibilib sa kanya. Ang hirap kaya pag meron kang problema sa pamilya. Ang bigat kaya pag meron kayong pinag-uusapan, kayong magkakamag-anak. Lalong-lalo na, napakabigat sa puso, nakakalungkot pag meron kayong hindi pagkakaintindihan ng iyong ina. But look, see, despite of that pain, hardship, challenge, and problem, he won. Nanalo siya. Nalampasan niya ang pagsubok and he came up on top. Paano niya nagawa yon? Dahil lang sa sipag niya? Dahil lang sa determinasyon niya? Hindi. Ano ang sinabi niya nung nanalo siya? All God. All God. This is all because of Him. Yun po yung sabi niya. Nanalo siya, hindi lang 1 ginto, 2 ginto dahil sa Diyos. Dahil sa tulong ng Panginoon. Before he went to France, to Paris, he went to Padre Pio. Nagdasal po siya doon sa Batangas. Humiling, nanalangin. Padre Pio, also a Franciscan, isang santo nagmimilagro. Wow, this is a miracle. Ang imposible naging posible kahit na may dinadala siya, bit-bit sa kanyang puso, nanalo siya, nagtagumpay siya. My dear friends, you can also achieve the impossible through the grace of God. Amen. The question is, do you believe? Are you willing to follow Christ? Even if it is difficult, even if it is hard, are you willing to sacrifice all for God? Remember this, when you go alone, that is called a race. R-A-C-E. But when you go with God, now we call that a grace. G-R-A-C-E. Have you realized that? Pag mag-isa ka, pansinin mo, nakikipagpaligsahan ka, nakikipag-unahan ka sa ibang tao. Pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Pagkasama mo si Big G, God, your race becomes a grace. The question now is, what will you choose in your life? Gold or God? What kind of G will you include in your life? Gold or God? Harinawa, makapili po tayo ng mabuti, tama, araw-araw sa ating buhay. Piliin natin hindi yung mahal, kung hindi yung mahalaga. At wala nang ibang pinakamahalaga sa buhay natin kung hindi ang Diyos na nagmamahal sa atin. A life with Jesus is a life filled with blessing. Hindi ibig sabihin na alam mo kung anong iyong dadasalin, na marunong ka na magdasal. Magkaiba yung alam mo yung mga dasal
Alam mo yung gusto mong ipagdasal dun sa talagang nagdadasal ka. Sa totoo lang po, marami pong mga tao nagtatanong sa akin, secretly, palihim, nagme-message. Isa sa mga pinapatulong nila yan. Sabi nila, Father, paano po ba magdasal? Paano po ba manalangin? At dapat po, hindi po tayo mahiya na itanong ito. Because when you ask this kind of question, it reveals your desire to be closer to God. Amen? It reveals your humility. Pag sinabi mo na alam ko nang magdasal, marunong na akong magdasal, may kataasan sa iyong puso. Kaya wag po kayong mahiyang magtanong. At natutuwa ang Diyos pag naririnig niya tayo at pag nakikita niya pagnanasa natin na gusto nating magdasal. Kahit nga ang mga alagad niya lumapit sa kanya, tinanong siya. Sinabi, Panginoon, turuan mo kaming magdasal. At dun sa turo ng ating Panginoon sa Ama namin, meron tayong 3 na malalaman sa pamamaraan kung paano ba tunay na magdasal. How to truly pray. The first one, we must use our minds and heart. Pinapaalala ng ating Panginoon, ang dasal, hindi naman raffle draw yan Bakit po? Anong nangyayari sa raffle draw? Diba? The more you join, the more chances of winning. Di po ba? Pag marami kang nilalagay, sinusuksok dun sa raffle draw, baka mabunot ka, baka manalo ka. Ganyan po ba ang dasal? Hindi. Yan ang paalaala ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita kamukha ng mga pagano. Nakala nila, dun sa dami na kanilang mga salita, pakikinggan sila. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kahit na hindi kayo magsalita, alam na ng Diyos kung ano ang iyong kailangan. Ibig sabihin, ano ang kailangan nating gamitin pag tayo ay nagdarasal? Yung ating isip, yung ating puso. Kailangan natin buksan ang isip natin, buksan ang puso natin sa Diyos. Yan ang hinihintay ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo gagamit ng salita. Hindi po ba? Kung yun lang ang gustong sabihin ng Panginoon, bakit tinuro pa niya sa atin ang Ama namin? Mga salita po ito Ang gusto lang sabihin ng ating Panginoon, pag ikaw ay nagdarasal at kung gagamit ka ng salita, bigyan mo naman ng puso yung iyong pagdarasal. Pakaisipin mong mabuti ang iyong pinagdarasal. Amen? Let us focus more on the quality of our prayer, not on the quantity of our prayer. Hindi ibig sabihin, mas pinakikinggan ng Diyos yung nagro-rosaryo ng 5 oras, 8 oras, kesa dun sa nagsimba ng 30 minutes daily mass o 1 oras ng linggo. Ang tinitignan ng Diyos, yung kalidad ng kanilang pananalangin, ng kanilang pakikipag-usap sa Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, yung ugnayan natin sa Kanya. Kahit naman po kayo, di ba, pag bumibili kayo ng gamit, tinitignan nyo din yung kalidad ng binibili nyo. Oo, kahit na mahirap ang buhay, pero kung gagastos ka na rin, di ba, susulitin mo yung iyong bibilhin. Kaysa doon sa bibili ka nga ng mura, 1 linggo pa lang, sira na. Di po ba? It's not about the quantity of prayer, but it is really about the quality of prayer. And the medium of our prayer starts with the mind and with the heart. Pangalawa lang, yung salita. Aanuhin mo yung salita na walang laman. Angin lang yan kung walang laman. At mas masama pa nga, pag walang laman ang salita mo, pag walang puso, walang pagmamahal, bad breath lang yan. Di po ba? Dahil pag nagsasalita ka ng may pagmamahal, napakatamis, napakabango ng lumalabas sa atin. Amen? That is the first one. How to pray. Use your heart. Use your mind. But secondly, call on the name of the Lord. Yan po yung pangalawang pamamaraan. Paano magdasal? Tawagin mo
ang pangalan ng Panginoon. Because God has a name. Ang ating nga Panginoon, pinakilala niya sa atin. Paano natin tawagin ang Panginoon? Sabi niya, Abba. Yung salitang Abba, nung panahon ng ating Panginoon, yan yung tawag daw ng mga maliliit na bata, mga sanggol sa kanila mga ama. Isang malambing na pagtawag sa Ama. Sabi po nila, the sweetest word that anyone can hear is their name. Napakasarap pakinggan pag tinatawag yung iyong pangalan. Di po ba? Pag magdadasal ka, huwag mong kalimutan. Tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Kasi pag hindi mo tinawag ang pangalan ng Panginoon, baka iba yung tinatawag mo. Pwede mo rin tawagin naman ang demonyo. Di po ba? Kasi ang demonyo, maibibigay din niya kung ano binibigay ng Diyos. Pwede kang bigyan ng kapangyarihan ng demonyo. Pwede kang bigyan ng pera. Pwede kang busugin ng demonyo. Kaya nga napakahalaga, sino ba tinatawag mo pag ikaw ay nagdarasal? At ano po ang nakasulat? Galing po sa liham ni San Pablo sa mga Romano, those who call on the name of the Lord will be saved. Napakaganda. Ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, naliligtas sila. Sino ang tinatawag mo sa iyong panalangin? To whom do you address your prayer? It's very important to begin your prayer calling on the powerful name of God. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, ask daily. Humingi, humiling, palagi, araw-araw. Ang pagdarasal, hindi lang one time, big time. Hindi lang paminsan-minsan. Alam niyo po ba, ilang beses nananalangin ang mga Muslim sa buong araw? 5 beses. Ilang beses nananalangin ang mga Hudyo sa maghapon? 3 beses. Ang tanong ang mga Katoliko, tayo, ilang beses tayo nananalangin sa maghapon? Minsan lang. Baka nga minsan wala Di po ba? Mga iba nga, 1 oras na lang sa 1 linggo, hindi pa makapunta sa simbahan. Meron palaging dahilan, busy. Yung mga iba, nakikita na lang natin pag nagbe-birthday sila. Yung mga iba, bumabalik sa simbahan, dumadami tayo muli. Pasko na lang. Di po ba? Paano sasagutin ng Diyos ang hiling mo kung paminsan-minsan ka lang nagdarasal? Kahit naman po ang ating Panginoon, sabi niya, sa kanyang turo sa Ama namin, give us today our daily bread. Yan dapat ang dasalin natin. Sabi niya, araw-araw. Hingin mo ang araw-araw na pangangailangan niyo. At nakita natin sa ating Panginoon yan. Araw-araw, walang mintis, siya'y nagdarasal. Umaga pa lang, bago matulog, magdarasal na naman. Tayo, kumusta ang ating pagdarasal? Baka tayo'y paminsan-minsan lang. At huwag tayong mahiyang humingi. Ask the Lord. Father, sabi po, alam na ang pangangailangan natin. Opo, pero tandaan niyo ito. Hindi ibig sabihin alam ng Diyos ang kailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Amen? Hanggat hindi mo hinihingi ito sa Diyos, hindi ibibigay ng Diyos sa ito. You have to understand this. Kailangan niya pong unawain ito. Kahit na alam ng Diyos, kailangan mo, pero dahil hindi mo pa hiningi, hindi niya ibibigay. Halimbawa, may mga matatanda po, alam natin kailangan po nila ang tungkod, kailangan nilang wheelchair. Pero bawat na lang ba matanda na makita mo sa daan, sabihin mo, Lolo, Lola, ito po yung wheelchair, upo po kayo. Ito po yung tungkod, hawakan nyo. Baka pinalo ka pa. Kasi meron mga ibang matatanda, ayaw na itinatrato na matanda. Hindi po ba? Baka sigawan ka. Anong tingin mo sa akin? Invalido? Baka pagalitan ka pa. Hindi pa ako senior. Pero dahil doon sa tingin mo sa kayo matanda, ay kailangan ng wheelchair. Ay kailangan ng tungkod. Ang tanong, hiningi ba niya sa iyo? Sabihin na natin kailangan niya, pero ang tanong, hiningi ba niya sa iyo? Hindi. O kaya na lang, pag meron kang kasama, alam mo may body odor. Nangangamoy ang kilikili. Isang araw nilapitan mo, binigyan mo ng deodorant, ma-appreciate po ba niya? Baka pa nga ma-offend Di po ba? O subukan niyo po, kung kayo po ay kasakay sa MRT o kaya sa jeep, magdala po kayo ng pabango. Kung yung katabi mo nangangamoy, isprayan mo ng pabango, ma-appreciate ba niya? Matutuwa ba? Magpapasalamat sa'yo? Magagalit. Kailangan niya Ang baho niya. Pero ang tanong,
Hiningi ba niya? Hindi. Hindi ibig sabihin sa tingin mo kailangan niya na ibibigay mo na. Amen? At ganyan din pagdating sa ating pagdarasal. If you want to receive a specific grace from God, then ask it. And ask it daily. Buksan mo ang puso mo, ang isip mo, araw-araw sa Diyos. And believe the words from the book of Proverbs, who says, God hears our prayers.